Sa ulo ng mga balita sa MBC Network News, Malacanang balak ipagbawal ang mga paputok kasunod ng trahedya sa Bulacan. 2 pulis na nagpanggap na vigilantes arestado sa pagpatay. Malalakas na baril at shabu kumpiskado sa raid sa Valenzuela at Quezon City. Sa trending, bata naglupasay at humiga sa loob ng tren. Sa good news, online application ng TESDA available na. Sa Alam Ba News, alamin ilan na nga ba ang mga napabalitang sunog at pagsabog ng dahil sa paputok. Sa Newscovery, hop suitcase na imbento. Balita mula sa Russia, Vladimir Putin nagpalabas ng emergency call sa lahat ng Russian sa buong mundo. Sa Game Now, Meralco nakuha ang Game 3 sa PBA Finals. Sa Showbiz, isang Pinoy nagpakitang gilas sa The X Factor Australia. Chris Aquino naglabas na naman ng sama ng loob kay James Yap. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Samahan po ninyo ako ng kalahating oras na balitaan. Narito ang detalye ng mga balita. Dahil sa naganap na malagim na pagsabog ng mga paputok sa Bukawi, Bulacan, lalo pang lumakas ang mga panawagan na tuluyan ng ipagbawal ang paputok sa buong bansa. Sa katunayan, inumpisa na ng Department of the Health ang pagtutulak sa total fireworks ban, lalo na ngayong nalalapit na ang holiday season na sinusuporta naman ng Malacanang. Para sa kabuong detalye, atin sa atin yan ni RH09, Sunny Casulia. Ginulantang ng mga pagsabog at malaking sunog ang hilera ng mga tindahan ng mga paputok sa Bukawi, Bulacan. Natukoy ng otoridad na nagbula ang insidente sa Gonzales Fireworks Store at nadamay ang mga katabing tindahan din ng paputok at pyrotechnics sa MacArthur Highway, Barangay Binyang First, Bukawi. 2 ang namatay at 24 ang nasugatan sa insidente na isinalarawan ng mga residente at motorista na mala-inferno dahil sa pagsabog, sunog at makapal na usok. May 10 establishmento ang nawasak sa pagsabog at sunog at may 5 sasakyan din ang nasira. Samantala, sinabi ni Executive Secretary Salvador Media Aldea na dahil sa nangyari sa Bukawi, prioridad na ng administrasyon ang nationwide na firecrackers ban. RH9, Sunny Casulia naglilingkod sa pagbabalita. Isang nakakalungkot na balita naman. 2 pulis ang naaresto sa pagpatay sa chairman ng Citizen Crime Watch sa Oriental Mindoro. Ayon sa report, nakabonet at hoodie ang 2 vigilante at nang tanggalin ang kanilang mga takip sa muka. Napag-alaman na sila pala ay mga alagad ng batas. Para sa buong detalye ng balita, si RH48 Sheila Edubas magbabalita. Arestado ang 2 pulis na pumatay sa leader ng isang Citizen Crime Watch, vigilante style sa Oriental Mindoro. Kinilala ang biktima na si Zenaida Luz, 51 years old. Ayon sa rumisponding pulis, inabutan pa nila sa lugar ng krimen ang mga hinihinalang vigilante na tumakbo at kanilang hinabol hanggang sa ma-corner kahit pa nagpaputok para sana mambulabog. Nanghubaran ng bonnet at hoodie ang mga sospek na pag-alaman na pulis din pala ang mga vigilante. Kinilala ang suspect na si Senior Inspector Magdaleno Pimentel Jr., 1st Maneuver Platoon ng Oriental Mindoro Police Public Safety Company, at Inspector Markson Almeranes, Chief of Police ng Bayan ng Socorro. Para sa MBC Network News, RH48 Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Alaboso ang 21 katao habang nakumpiska naman ng mga pulis sa isang raid ang matataas na kalibre ng baril sa Valenzuela City at Quezon City. Ayon sa mga residente, madalas silang makarinig ng putok ng baril sa compound kaya nagdesisyon silang ipagbigay alam na ito sa mga otoridad. Para sa kabuong detalye ng balitang ito, alamin natin kay RH09 Sunny Casulia. Arestado ang 21 katao at kumpiskado ang malalakas na baril sa raid sa Marulas, Valenzuela City. Ni-raid ng pulisya ang compound kasunod ng mga sumbong na madalas marinig dito ang mga paputok ng baril at na-recover sa operasyon ang mga molotov bomb, mga shotgun at iba pang mga malalakas na baril at bala.
Samantala ni-raid din ng mga pulis Quezon City ang Salam Muslim Compound sa may barangay Kulyat at nakumpiska ang bomba at blasting cap na kayang magdulot na malakas na pagsabog, gayon din ang 3 baril at 30 sachet ng shabu. RH9, Sunny Casulla naglilingkod sa pagbabalita. Hindi na mahagilap ang dating driver bodyguard at umano'y lover ni Senator Laila de Lima na si Ronnie Dayan. Kahit ang pamilya ni Dayan ay blanco na kung saan ito nagtatago habang dala ang 20 panabong na manok. Kung bakit may dala siyang mga panabong na manok at kung ano ang pahayag ng pamilya ni Dayan, narito ang report mula kay RH48 Sheila Idubas. Parang bulang nawala ang dating driver bodyguard ni Senator Laila de Lima na si Ronnie Dayan. Blanco kahit ang pamilya ni Dayan kung saan ito nagtatago kasama ang may 20 panabong na manok. Tumanggi ang pamilya ni Dayan na makapag-usap sa media na nagpunta sa bahay nito sa barangay Galarin, Orbistondo, Pangasinan. May contempt order ang Kongreso kay Dayan para isalang sa pagdinig tungkol sa pagtatrabaho niya kay de Lima nang ito'y kalihim pa ng Justice Department. Para sa MBC Network News, RH48 Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Nagkainitan ang 2 kongresista sa gitna ng pagdinig ng Kongreso sa panukalang Charter Change o Chacha. Muntik nang magsuntukan sina Surigao del Norte Representative Ace Barbers at Surigao del Sur Representative Prospero Pichay. Nang igit ni Pichay na wala sa konstitusyon ang Constituent Assembly kaya hindi pwedeng basta ito i-convene. Ang buong detalye ng balitang yan mula kay RH09 Sunny Casulla. Muntik nang magkasuntukan ng 2 kongresista sa unang pagtalakay sa panukalang Charter Change o Chacha sa Kongreso. Nagkainitan sina Surigao del Norte Representante Ace Barbers at Surigao del Sur Representante Prospero Pichay nang igiit ni Pichay na wala sa konstitusyon ang Constituent Assembly kaya hindi pwedeng basta ito ay i-convene. Nagmotion si Pichay na dapat magpasamuna ng resolusyon na iimbita sa mga senador na samahan silang mag-convene bilang CONAS at kumontra si Barbers na nauwi naman sa mainitang pagtatalo. I move to adjourn. There's an incident here. Adjourn now, Mr. Chairman. It's a privilege motion, Mr. Chairman. I move to adjourn. Mr. Chairman, it's 4 o'clock. It's plenary. I move to RH9, Sunny Casulla naglilingkod sa pagbabalita. Sa balitang showbiz, isang Pinoy nagpakitang gilas sa The X Factor Australia. Magbabalita si RH43, si Rocky. Pinahanga ng isang Pinoy ang mga hurado ng The X Factor Australia matapos nakantahin ito sa audition ng awiting It's a Man's World ni James Brown. Bago kumanta ay nakuha agad ng 33 anyos na Pinoy drag performer ang atensyon ng mga hurado nang bigla itong mag-split sa stage. Ngunit mas lalo napanganga ang mga hurado at ang audience dahil sa ganda ng boses ng Pinoy na daladala ang pangalang Miss Power sa nasabing kompetisyon. Ayon kay Adam Lambert, na-amaze siya sa pag-split ng Pinoy kung saan na-entertain siya sa performance nito. Sinabi naman ng pop singer at judge na si Guy Sebastian na hands down siya sa the best na opening audition na kanyang napanood at nagbiro ito ng magpasalamat dahil ipinamukha umano ng Pinoy kung gaano siya hindi ka-flexible. Ayon naman sa rapper at judge na si Azalea, literal na hindi siya nakapagsalita pagkatapos niyang mapanood ang performance ni Miss Powers. Anya, ine-expect niya raw na isang drag show ang kanyang mapapanood na walang vocal ability, ngunit isa umano itong at hindi na niya nadugtungan pa ang kanyang sasabihin sa sobrang pagkamangha. At yan ang aking balita, ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Paalala naman sa mga mami, maging mas seryoso po tayo sa pagdidisiplina sa ating mga anak. Isang bata na hindi na rin naman na kaliitan ang humiga sa tren sa China kung saan ilang pasahero ang nairita at hindi na halos nakaupo ng maayos. Para sa detalye ng trending and viral video na ito, alamin natin yan mula kay RH48 Sheila Idubas.
Trending ngayon sa social media ang video ng isang bata na naglumpasay at humiga sa loob ng tren sa China. Makikita sa video footage na mayroon ng mahigit 300,000 views na sinusubukang suwayin ng nanay ang kanyang anak na nakahiga sa upuan ng tren pero nagmamatigas ang bata. Ang masaklap umano ay hindi na rin naman masyadong maliit ang bata at ilang upuan ang inuukupan nito. Marami namang netizen ang napikon dahil hindi umano kayang kontrolin ng ina ang kanyang anak at marami umano ang napiperwisyo dahil sa paglulumpasay ng bata. Para sa MBC Network News, RH48 Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Magiging madali na ang pag-apply para sa scholarship program ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ito'y matapos ilunsad ang online application para sa mga nagnanais na kumuha ng libreng technical, vocational education and training ayon kay TESDA Director General Jane Mamundyong. Halos 5 hanggang 10 minuto lamang ang procedure para mag-apply online. At hindi na rin ito magiging pahirapan dahil hindi na kinakailangan pang mamasahe upang makapag-apply. Dagdag pa ng opisyal, pinasimple at pinadali na rin ang procedure ng pag-apply upang mas marami ang mahikayat na kumuha ng nasabing kurso sa TESDA. Bisitahin lamang ang website ng TESDA na www.tesda.com.ph/education o pumunta sa inyong barangay upang mag-inquire. Agad na makakatanggap ang mga aplikante ng tugon o kumpirmasyon sa pamamagitan din ng email para sa status ng application. At yan ang ating good news. RH9, Sunny Casulla, naglilingkod sa pagbabalita. Kahapon lang, marami ang naalarma nang sumabog ang paggawaan ng paputok sa Bukawi, Bulacan, kung saan nasawi ang 2 katao at kinasugat ng 20 iba pa. Pero ilan na nga ba ang napabalitang sumabog sa establishmento o tindahan dahil sa paputok? Alamin natin yan mula kay RH49 Rita Salonga. Nagkaroon ng magkakasunod na malakas na pagsabog sa isang pabrika ng paputok sa may Bukawi, Bulacan, umaga ng Miyerkules. Sinundan ito ng sunog kung saan nadamay ang magkakahilerang tindahan ng mga paputok, mga sasakyang dumadaan at iba pang mga establishmentong nasa paligid nito. Base sa investigasyon ng pulisya, 2 ang patay at mahigit 24 ang sugatan mula sa nasabing pagsabog. Ayon naman sa Bukawi Fire Department, nagsimula ang sunog sa Gonzales Fireworks at nadamay na lamang ang mga katabi nitong tindahan rin ng paputok. Hindi ito ang unang pagsabog sa Bulacan kung saan sangkot o ang pinag-ugatan ay ang mga paputok. Taon-taon, hindi napapagod ang gobyerno na i-remind ang mga mamamayan sa tamang pag-handle at manufacture ng mga paputok. Pero hindi rin maiiwasan na marami pa ring aksidente bunsod nito. Ilan na nga ba ang mga insidente ng pagsabog na nangyari sa Pilipinas, lalo na sa bayan ng Bulacan, na ang pinag-ugatan ay mga pabrika ng paputok? Para sa kabuuang balita, maglagon lang sa www.dcrhnews.com. Para sa Alam Ba News, RH49 Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Good news naman ito para sa mga mahilig bumiyahe pero madalas makalimutan ang mga dalang gamit. Naimbento na ang Hop Suitcase. Isang klase ng suitcase na sumusunod sa kanyang owner o may-ari kahit saan ito pumunta. Kung sino ang nakaimbento nito at kung saan ito mabibili, alamin natin yan mula kay RH48 Vian Douglas. Hilig mo bang bumiyahe pero ang problema makakalimutin ka? Worry no more dahil naimbento ng isang 28 anyos na si Rodrigo Gonzalez ng Spain ang suitcase na sumusunod sa owner kahit saan siya magpunta. Ito ang Hop Suitcase, isang robotic carry-on suitcase. Paano ito nangyayari? Natatrack ng Bluetooth signal mula sa smartphone ang suitcase kung kaya't madali itong mapupuntahan kung saan mo ito naiwan o kaya naman ikaw mismo ang pupuntahan nito sa iyong kinaroroonan. Ang Hop ay mayroong 3 receiver na siyang nakikipag-communicate sa app ng smartphone sa pamamagitan ng Bluetooth.
Ang Bluetooth data ay pinoproseso ng microcontroller kung saan ito naman ang naguutos sa dual Caterpillar track type system na nasa loob ng Hop suitcase. Bagamat maaaring ma-interrupt ang signal nito kung maraming hop sa isang lugar o kaya'y mawala ang signal, ngunit magpapadala agad ito ng alert sa owner at magsi-soft lock din ito. Makatutulong din ito ng malaki kung marami kang dala sa iyong pagbiyahe dahil wala ka nang hihilahin pa na suitcase. Napakaganda rin ng Hop suitcase para sa mga taong may kapansanan na mahilig magbiyahe. At yan ang ating news coverage, RH44, Fien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Balita mula sa Russia, Vladimir Putin nagpalabas ng emergency call sa lahat ng Russian sa buong mundo. Naglunsad ng emergency call si Russian President Vladimir Putin para sa lahat ng kanyang mga kababayan sa buong mundo na umuwi na sa Russia. Pinatawag ng Pangulo ang lahat ng mga diplomat at iba pang mga kababayan maging ang kanilang mga pamilya na umuwi na sa Russia bilang paghahanda umano sa napipintong malaking gera. Ginawa ni Putin ang pahayag matapos isnabi ng pagbisita sa France at tuluyang putulin ng ugnayan ng Moscow at West countries. Partikular na inabisuhan ni Putin ang mga top-level official gaya ng mga ambassador, administration staff, regional administrators, mga abogado at maging ang mga empleyado ng mga public corporation. Babala ng Russian President, ang mga hindi susunod sa kautusan ay mahihirapang makatanggap ng promotions. Samantala, niyanig naman ang magnitude 5.8 na lindol ang Papua New Guinea. Batay sa US Geological Survey, naitala ang sentro ng lindol 182 kilometers southeast ng Rabaul. Wala namang naitalang tsunami kasunod ng pagyanig, habang wala ring naitalang casualties sa nasabing lindol. At yan ang balita mula sa ibayong dagat, RH48 Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Dahil sa magandang shooting mula sa Tres na Meralco, nakuha nila ang 2-1 series lead sa kanilang PBA Governors Cup Finals matchup laban sa Barangay Ginebra Gin Kings. Sunod-sunod na 3-point shots mula kina Jimmy Alapag at Reynald Hugnatan ang nagpahirap sa Barangay Ginebra na hindi naman sumuko kahit sa huling segundo ng laro. Habang nagpapaulan mula sa Tres sina Alapag at Hugnatan para sa Meralco, si rookie Chris Newsome naman ang naging driving force para sa Meralco para makuha ang kanyang career high na 22 points sa larong ito. Sinubukan naman isalba ng Barangay Ginebra ang laro na may 14 seconds na lang ang nalalabi. Mula sa timeout, pumukol ng isang mabilis na 3-point shot si Justin Brownlee na malayong-malayo mula sa basket ang pinanggalingan. Pero dahil hindi nakakuha ng stop ang Ginebra at naipasok ni Alan Durham ang kanyang mga free throws, natapos ang laro sa score na 107-103 pabor sa Meralco Bolts. Ang Game 5 ng serye ay mangyayari sa Biyernes bukas ng gabi. Yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon. Aminado si Chris Aquino na nasaktan siya para sa kanyang anak na si Bimbi matapos na hindi umano sabi ng ama nitong si James Yap ang tungkol sa panganak ng kanyang Italian girlfriend. Ayon sa actress, nalaman lamang ni Bimbi na may bago na siyang kapatid sa pamamagitan ng Facebook at hindi sinabi dito ng kanyang ama. Anya, hindi naman daw sa pinipigilan niya ang kaligayahan nito pero nasaktan umano siya dahil karapatan ng kanyang anak na malaman ang totoo. Sinabi pa ni Chris na hindi naman sa nagsiselos siya dahil nakamove on na ito at naunahan siya pero bilang isang ina ay pinoprotektahan niya raw ang kanyang anak. Idinagdag pa ni Chris na natatakot umano siya kung ano ang i-react ni Bimbi sa pagkakaroon nito ng bagong kapatid. Ito'y dahil lang sabihin niya raw dito na sabihin lamang sa kanya kung ready na itong makita ang kanyang bagong kapatid ay sinabihan umano siya nito na sasabihin na lamang niya kung kailan. At yan aking balita, ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Tuluyan na kaya naging isang bagyo ang binabantayan ng Pag-asa sa bahagi ng Eastern Samar. Dahil kaya dito ay makakaranas tayo ng maulang maghapon at aasahan natin kaya ang pagbaba o pagbaha sa maraming bahagi ng bansa. Alamin natin ang pinakabagong weather situation sa buong kapuluan mula kay RH44 Vien Dacles.
Thank you, Dennis. Isa ng ganap na bagyo ang binabantayang low pressure area or LPA na ganap ng tropical depression at tinawag sa pangalang Karen. Huli itong namataan sa layong 640 kilometro silangan ng Katarman, Northern Samar. Taglay ang lakas ng hangin nga abot sa 45 kilometro bawat oras malapit sa gitna at bugso ng hangin nga abot sa 55 kilometro bawat oras. Kumikilos ito patungong kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 11 kilometro bawat oras. Asahan na ngayong araw ang moderate to occasionally heavy rains na may thunderstorms sa Eastern Visayas at Bicol region. Kaya't pinapayuhan ng publiko na maging alerto sa posibilidad ng flash floods at landslides. Makararanas naman ng may light to moderate rain showers of thunderstorms ang Mimaropa, Calabarzon, nalalabing bahagi ng Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga region. Habang asahan naman ang manakanakang pag-ulan o thunderstorms sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa. Samantala, nagpakita ang araw kaninang 5:47 ng umaga at lulubog naman mamayang 5:37 ng hapon. At para naman sa ating 5-day weather forecast, narito po ang ating nakalap mula sa MBC Network News Weather Center. At sumayin nyo naman ang kalating oras ng ating balitaan, mga impormasyong dapat ninyong malaman saan mang sulok ng mundo. Sa ngalan ng bumubuo ng MBC Network News, ako po ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Antenor Jr. Bukas alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News.